Okay, mayong adlaw sa tanan. Good morning, good evening pa sa ibang kung saan man kayong panig ng ating mundo ngayon. Napapanood ang ating vlog, maulan. Hindi ako makatuloy-tuloy sa aking trabaho kasi tingnan niyo yung paligid ko dito. Sobrang ulan talaga. Ay, walang tigil ang ulan dito. Almost 2 months na ganito lagi ang panahon namin dito. Namimiss ko na rin yung tiempo na maganda-ganda ba, yung may araw. So, pass tayo sa usapang ito. Shout out sa ating mga kababayan dito. Kaya, mention ko lang to si Ma'am Lutlot Arais na taga Bohol po to, sa taga mga ato. Shout out po sa taga Bohol. Amping mong tanan diha sa taga Bohol ha. Sa mga kaperintihan diha, mga kaigsuunan sa hang probinsya diha sa Bohol. Amping mo tanan diha sa Pilipinas. Maayong adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat ngayon, mayong hapon o magandang hapon sa lahat. ito nga yung ating upo tayo dito konti para ito nga yung gawa natin ng reaksyonan ko lang tong gawa ko lang ng opinion dito sa yung ginawa na pagbawi ng committee report ni Ping Lacson dito sa tatlong senador na kasamahan niya, itong si Chis Escudero, Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. Ay binago bigla niya yung committee report nila doon sa hearing nila doon sa Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon nagiging katawa-tawa ang report niya kasi biglang binago niya. Paano kasi? Bias ka kasi, Ping Lacson. Ang pinaniwalaan kasi ni Ping Lacson dito sa nung nakaraang investigasyon na panood ninyo ay itong si yung Bernardo. Kasi ito yung nag name drop dito sa kanilang tatlong senador na to na nagbigay di umano ng kickback itong si Yusek Bernardo. So mayroon pang isa doon na nag name drop din kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, kay Bersamin, kay Pangandaman, kung sino pa man yon ang mayroong mga involved doon na pangalan, pero hindi ho yun inimbestigahan. Ang inimbestigahan ni Lacson, ito yung sila ni tatlong ang tinutuloy ang kanyang ni-report itong sa committee report, ang kanilang dinidiin itong tatlong senador yung nabanggit ko, itong si Escudero, Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. Napaka-bias kasi, kaya ngayon bigla siya nagpalit ng natakot siya dito siguro sa committee report niya kasi pwede itong ma-question din kasi kung bakit yan lang yung nilabas mong resulta sa Senate Blue Ribbon na report. So, yan natin yung balita na. Tila water down na ang partial draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan sabit ang tatlong senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Binabago raw ngayon ang wordings ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Laman ng committee report na ito ang posibleng plunder, graft, bribery at iba pang offenses ng tatlong incumbent senators na sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Dawit sila sa iskandalo matapos lumitaw ang mga paratang na sangkot sila sa kickback scheme. Unang lumabas sa draft report na nire-rekomendang masampahan sila ng kaso. Pero sabi ni Lacson, mapapalitan ito ng rekomendasyong maisalang sila sa preliminary investigation. In-specify na lang namin na sanip na instead of using the word charged, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung ganon. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, sopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko, may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Nabago man ang wordings, hindi raw nito pahihinain ang nasabing report. We never deviated do sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Paalala ni Lacson, kung may ipapadagdag o ipapabawas sa report ang kanyang fellow senators, kailangang maglabas ng ebidensya sa halip daw na magpuna.
Hindi pa raw nila nakakausap ang Senate minority pagdating sa report pero kailangan ng at least 11 signatures ng Blue Ribbon bago ito maipresenta sa plenaryo. Bukas si Lacson sa puna o dissent pagdating sa usaping Blue Ribbon Partial Committee Report. Pwede silang may amend, may interpolate with reservations, will submit separate opinion, anything. Maski hindi nakasulat doon, pwede sila mag-interpolate, pwede sila mag-amend. Hihirit pa raw ng at least isa pang pagdinig ang Blue Ribbon pagdating sa investigasyon nito sa flood control scandal. Ito si Lacson, tumandang paurong. Yan ang mahirap eh. Kapag hindi ka abogado, namumuno ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Windang-windang talaga, kalitsi-litsi talaga ang report mo. Sino pa maniniwala dito sa mga report mo kapag ganyan binago mo? Modify to, naka-modify to ngayon. Kasi binago niya eh. So imbis na lang daw imbestigahan, parang ano bang yung sinabi niya? Yung iimbestigahan lang daw muna itong mga tatlong senador na to. Hindi ho ito muna gagawin na ididiin nila pagka ganito. Bahagang buntot mo, no? Ito nga sabi ko nga, kapag hindi ka kasi abogado, pag humawak ka ng mga sensitibong posisyon dyan sa Senado, hirap talaga magtagilid talaga ang report mo. Kasi iba talaga yung abogado eh. Kasi yung paligid mo, ay kahit nagre-recommenda niyan, ito, mga tauhan mo dyan, mga abogado yan o anuman, iba pa rin yung ikaw mismo abogado. Tapos meron ka kasing sarili mong sarili mo talaga, ito dapat, pwede pa ito gawin natin ganito. Makapag bigay ka ng opinion kasi abogado ka eh. Tapos ang Senate President, wala din. Mang din sa na pangbatikos lang sa Supreme Court, pangbatikos sa China, lahat na lang ginagawa ninyong panglilihis dito sa flood control ngayon. Ayun na, alam ko naman ang pinaghahandaan niyo talaga dito, yung impeachment eh. Tinatabunan niyo tong flood control ngayon. Kasi alam niyo na nakafocus kayo ngayon sa impeachment ni VP Sara. Uy, huwag kayong huwag kayong magbunyi habang pa lang yan. Kung ipagpalagay nga lang natin na ma-impeach si VP Sara, marami pang pwedeng magbago diyan sa Pilipinas. Ito nga lang tong araw na to, bukas o makalawa. Ay nako, ang dami pwedeng mangyayari diyan. So ito si Lacson, bakit biglang biglang nagbago ang niya dito, paningin dito sa kanyang investigasyon. Sila nag-imbestiga dito tapos bigla niyang baguhin. Nakakasawa kasi puro kayo investigasyon at humirit parang isa daw na investigasyon o hearing. Para saan pa? Para gumastos kayo ng kapirahan na naman dyan. Para i-buffet niya naman yun yung pagkain ng mga nandyan sa Senado. Kung makikita natin, puro kayo pagkain na sa lamisa ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huy, kinakain ninyo. Tapos ang lakas nyo pang lumamon dyan. Nakakainis kasi pag ganito eh. Kasi makikita natin na ang ginawa nila dyan sa Senado, parang last supper ang ginagawa nila dyan. Pagkain dito, may nagsuserve pa sa kanila. Ano ba yan? Catering yan, sigurado. Doon ako nang hinaya. Sabi ko, ang pera ng taong bayan, ginagastos niyo sa pagkain yan. Magdala kayo na sarili niyo pagkain. Hoy, huwag niyo iaasa yan sa taong bayan. Tapos ngayon, pag-imbestiga kayo, palpak palang investigasyon ninyo, palitan ninyo ng detalye kasi gusto niyo parang iimbestigahan lang muna. Ito si Lacson kasi, binawi niya ganitong nung mga report na yun kasi may sumingaw kasi ito, nag-leak kasi ito. Kaya siguro, nagbago siya. Kung nagbago ka, Ping Lacson, hindi ka sigurado sa sa mga sentimiento mo dyan sa mga ginagawa mong Senate Blue Ribbon Committee. Nandiyan na nga yung matino-tino na abogado dyan eh. Wala pang abogado talagang pwedeng hahawak dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Soto? Ikaw rin kasi, isa ka rin talagang pakukang ang utak mong lintik mo tato. Ay, mo tututu. Itong dalawa, sarap to pag untugin yung ulo nito eh. Ginagawa niyong katatawanan ang itong sa Senado ngayon. Tapos pag nabatikos kayo, galit kayo kasi ganito ganyan. Kayo pa yung galit.
Natutuo naman na katawa-tawa kayo ngayon mga senador kayo. Pili lang talaga mga senador natin ngayon ang matino talaga. Pambihira namang buhay talaga to. Andyan pa kayo nagbangayan, andyan pa kayo nagsagutan dito, hindi malutas-lutas yung mga sagutan niya. West Philippine Sea na yan, samantala ang dami pa palang nagiging problema dyan. Hindi lang Pilipinas, China ang nagiging problema, ugat ng problema dyan. Lumutang na naman, ibang bansa, mayroon din palang problema dyan. At ngayon, nakafocus lang mga sa tumitingin dyan, Pilipinas, China lang. Samantalang mayroon pang iba, nakisaw-saw rin pala dyan. Naman, pambihira naman talaga Pilipinas. Saan ka ngayon pupulutin talaga dito sa mga namumuno sa bansa natin ngayon, nakalitsi-litsi na talaga, watak-watak na nga yung iba dyan nag-prepare na kung sinong tatakbo pagka presidente ng 2028. Ang aga pa, huy! Pilit nyo talagang burahin itong si VP Sara sa karera sa pagka-presidente. Kahit anong pilit ninyo yan, kung gusto talaga ng mga tao, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa dyan kasi yan ang gusto namin eh. Kung natakbo man lang iba dyan, yung ngayon, patunayan nyo na muna. 2 beses nyo na i-finala ng pagkakataon na file ng impeachment itong VP Sara. So, ito sisiguraduhin daw nila na ma-impeach na. So, ito ngayon ang ginagawa dito sa Senado na gusto na burahin din itong 3 senador kasi alam na rin nila na kapag dumating sa Senado ang impeachment ni VP Sara, itong 3 hindi ito makakaboto plus Bato de la Rosa pa na hanggang ngayon missing in action din sa Senado. Hindi rin alam ni Senator Bato de la Rosa kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Patuloy ang kanyang pagtatago. May mga ganyan naman Senator de la Rosa, maglabas ka rin minsan ng minsan-minsan sa social media mo kung ano ba talagang nangyayari sa inyo kasi para na din sa aming katanungan ba saan ka nga ba talaga hindi ko naman sinabi na lumabas ka pero na rin parang nahati-hati ang mga tao ngayon sa mga issue gusto nilang burahin itong 3 plus Bato de la Rosa, 4 na. So ilan na lang ang buboto dito sa impeachment ni VP Sara kapag nagbotohan. Hindi, kunti na lang talaga ang against dito. Sus naman Ginoo ko. Asan kaya dito ang mga konsensya rin dito sa mga ngayon, sa mga senador ngayon na nag-away-away na nga kayo diyan, hindi ito ba yung ganti sa pagbuboto namin sa inyo? Gagawa kayo ng report, babaguhin kasi parang nabagabag kayo sa inyong report kaya ito na lang gagawin natin para hindi tayo pag-initan kasi nga naman kung bigla namang magbago yung liderato dyan sa Senado itong si Lacson madidemote ka na naman dyan sa posisyon mo, di ba? Ang hirap na sitwasyon, ang hirap din pag ganitong ulan ng ulan kaya sabi ko muna ako, gawa ko ng reaction to sa itong balita na to kasi ang politika sa Pilipinas ngayon nakakaumay na, no? Kaya lang swerte pa rin ako na nandito ako sa ibang bansa. Dito nakakaumay din ang balita dito maraming balita dito, ulan ng ulan dito, grabing pagbaha din dito pero hindi pagbaha na nanggaling sa flood control kasi dito hindi uso ang flood control. Hindi dito uso ang mga flood control ng pinagkikitaan ng mga putragis na mga senador at saka mga congressman at saka mga sa panggobyerno sa Pilipinas at presidente ng Pilipinas. Hindi kagaya dito. Basta dito natural na pagbaha. Hindi yung nanggaling sa mga ilog na nilagyan ng flood control kaya umapaw. Dito kasi wala ang mga ilog dito. Hindi kinokontrol ang nila kasi lalo tuloy nababaha kagaya may mga flood control. Ayan. Pilipinas. Hanggang saan tayo dito magtitiis kapag ganito? Para tayong nagkumakanta dito sa kay Freddy Aguilar. Di ba? Ay nako. Nakakainit ng ulo itong mga namumuno sa ngayon sa Pilipinas.
Paano kaya to sa sunod election? Kasi itong mga to, iba dito, lulusot pa rin. Pero sana may bago na talagang mukha ang ating maiboto sa sunod na eleksyon. Kasi kapag ito pa rin ang uupo itong mga to, ito si Lacson, ito si Soto, sino kayang bumuto nito sa mga lechugas na to na tumanda na lang paurong ito? Ito si Lacson. Sinabi na hindi ko na lang ituloy, baka mamaya makasuhan ako nito. Kasi may purma kasi sa mukha niya parang si kayo nga nang bahala. Tignan yung mukha ni Lacson. Nakakatawa kasi parang kilala nyo. May kakilala kayo yung nakamukha niya Kaya duda rin ako sa kanyang, duda ako sa kanya. Kasi ganito, bigla na lang nagbago ang kanyang committee report sa Blue Ribbon Committee. Nakakaduda ka naman, Ping Lacson. Ay nako naman, Ay, hindi sa bumaliktad siya. Hindi, iba yung pagdududa ko dito talaga. Sa ngayon itong committee report niya sa Blue Ribbon Committee. Naku po, Lacson. Ayusin mo nga yung committee mo. Hindi ka na nga abogado, nagpatawa-tawa ka pa. Kagaya ng Senate President, best friend mong Senate President na yan si Tita Soto. Nako naman, ay nako po. So, abangan ang sunod-sunod nating vlog mamaya.